Guys, we're going to make a review for the BYD. Ito yung personal use sa BYD. This is the new model BYD Sea Lion 6. So, after this video, i-balance natin kung worth it ba bilhin. Kamusta yung honest review for this car. Kasi ibang video is syempre paid sponsor sila eh. So, ito we're going to do an honest review for this car. It's already out in the market. We were able to get the first batch ng mga nirelease na BYD. So, we'll show you the BYD Sea Lion 6. So, this is electric hybrid. So, dual motor siya. Electric motor. So, it can run alone on electric. And it can run also on gasoline. So, electric and gasoline siya. So, pag nakita nyo yung conduction sticker niya, nakasunod doon electric. Kasi it's running on electric. Yung logic niya is pag naubos yung electric, lilipat siya sa gas engine. Tapos yung gas engine, charge na niya yung electric. So ito yon. So yung likod nito, if you get the car, clear yung harap. Yung likod, naka privacy screen siya. Privacy screen, ibig sabihin black yung likod niya. So pag nakuha mo siyang kotse, ganun siya. Then it runs on 19s. So 19-inch siya. Tapos para siyang Tesla. So yung sinasabi nilang aerodynamics yung rims para mas longer range. So what I really like with the car, ang ganda ng taillight niya, oh. 'Di ba? May BYD tech. Sa gabi napakaganda. So ito parang ano to eh, raindrops. May ilaw tong ganda. So lately ko lang nakita kasi hindi ko naman nakita to nung ni-launch to. So ito 'yon. Maganda yung taillight niya actually sa gabi. Tapos sa likod naman, meron siyang sensor. Ito, meron siyang sensor. Tapos electronic tailgate na rin siya. So for the price point, syempre babalansin natin. For the price point, okay naman siya. So ito yun. Yung harap, pinatint ko na yan eh. So yung likod, pinatint ko rin. Then yung sunroof, pinatint ko rin. So this one, pag nakuha nyo siya as bare, clear yung harap. Yung likod, all the way hanggang to the rear glass, privacy screen siya. So this one is the electric and gasoline engine. Tapos tignan nyo yung harap po, ang ganda. Ito yung headlight niya sa gabi, napakaganda nito. Projector na rin yung ilaw niya, LED na rin. Tapos teardrop light din siya, or raindrop yung tawag, I am not sure, pero ito maganda sa gabi. Tapos yung harap niya, actually pag tinignan mo yung harap niya, mukha siyang Porsche Cayenne. So ito yung parang China version ng Porsche Cayenne. It looks nice, it's European design. So, hindi siya yung ugly design nila tulad dati. So, eto. So, compact SUV or crossover SUV yung classification nito. And then, pag binuksan mo yung hood, walang kwenta, wala kang makikita na cover lahat. So, eto, hindi mo naman pwedeng galawin yan for the engine kasi electric nga siya. So, eto, sasabihin ko yung mga ibang features na na-discover ko for driving it for 2 days. 2 days. So technically I was able to get it. So ngayon ko lang natutunan. Ngayon yung door niya, kung titingnan nyo, yung door niya, at yun. So parang aluminum finish siya. Pero very built siya. Maayos yung pagkaka-built niya. Then yung sound system niya, Infinity. So ito naman, hindi siya plastic. So soft material siya. Hindi siya yung parang plastic na nakukuha natin sa low end na kotse. So soft material siya. Then sa loob, white siya. Iba-iba rin yung interior niya sa loob na nakita ko ibang unit. Pag iba yung labas mo, iba din yung loob mo. So I wanted it white. So yung nakuha ko sa loob is white din siya. Then ito yun. Basta soft material, pasado naman siya. Yung quality ng kakagawa, hindi siya mumurahin. Tapos naka-Infinity sound system. Kung familiar kayo, kung car guy kayo, alam niyo na. So Infinity siya, okay na rin siya. Maganda na siya kasi built-in na siya, hindi ka na magse-set up. Tapos yung door latch niya, built, mafe-feel mo premium siya, hindi siya yung cheap na mga plastic na mga ibang low-end na kotse na nagagawa namin. So ito naman, may leather siya with stitching, orange. Turn na siya dun sa loob ng kotse mo, Infinity. Tapos ito yung bukasan ng likod niya, nung electronic tailgate. So yung mating niya wala pa, kasi nung nakuha ko yung kotse, as in first batch siya, wala pang to follow na lang daw yung mating. So yan yun, pero gagawa kami nito, yung black liner gagawa tayo dito. Then I'll show the interior. Ito papakita ko lang sa inyo. I-off ko muna yung kotse.
what I really like with this car is, since electric siya, pwede mo siyang i-set up dito. Explain ko mamaya as we go further. Pag ito, nakaset na siya, pag sumakay ka ng kotse, tatapakan mo yung brakes, parang Tesla. The car would automatically turn on. Tatapakan mo lang yung brake, walang pipindutin, hindi mo na pipindutin yung push start. Tapakan mo lang yung brake, automatic magta-turn on na yung kotse. So yan, naka full electric na siya. So ito yung touchscreen niya. Sige, off lang natin yung volume. Ito yung volume. Then meron siyang cruise control. Meron din siyang tinatawag nila adaptive cruise control, which is common naman sa mga high-end na kotse. Pero ito, pag nasa traffic ka, nag-ano rin siya, nagfo-follow din siya. So na-try ko rin siya, umaabante siya, humihinto siya. If you're stuck on traffic, ito okay na siya. Pero depende sa inyo. Ako, I still rather have it controlled. Pero siguro pag gapang, pag umabante yung kotse, wala ka nang gagawin, aabante rin kotse, then hihinto rin yung kotse. So ang ganda ng technology niya. Then ito yung manibela niya, tatanungin niyo ako, yung manibela niya sobrang gaan. Kasing gaan siya ng mga Ford. Oh. So yung mga may Ford Everest, Ford Territory, alam niyo na yung ibig sabihin ko nito. Ito yung magaan na manibela, as in electronic power steering siya. So magaan talaga siya. So hindi siya nakakapagod i-drive. One thing na ayaw ko dito, yung busina. Yung busina, hindi mo siya mapipindot to. As in, ang hirap. Mahirap siya pindutin. As in, ewan ko, paano nila dinisign. As in, pag pumindot ka, ibabaon mo pa siya, tapos pumipitik siya agad sa unang busina. So, hindi siya yung parang sa atin na konting pitik lang kung may tatawid. Hindi. Ito talaga, kailangan pag pinindot mo siya, bubusig na talaga siya ng malakas. So, yun lang yung downside kung sanay tayo sa Pilipinas. Ito yung busina na medyo ayaw ko kasi hindi mo talaga mabusina kasi parang pag napindot mo siya may stuck siya tapos long throw siya, so parang medyo hindi siya match. Pero there's no perfect car, yun naman. Ito yung this one is wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto. So ibig sabihin nun, kung yung kotse mo Android Auto, which is like mine, so pag sumakay ka automatic mag-mirror screening siya dito. Tapos yung ilaw nito napapalitan. Pati sa likod yan meron yan sa gilid. Pati sa likod meron yan. So ito napapalitan yan. Tapos sumasayaw din siya. Meron din siyang settings na sasayaw yung ilaw based on their music. Tapos napapalitan mo yung different color. So something kakaiba, gimmick, but it's nice to have. Okay naman siya. So interior niya, ganito siya. So wireless charger. Nasubukan ko siya sa mga premium flagship models na mga Samsung. So mabilis naman siya, fast charger, dalawa. Ito yung cambio niya. Sa una maninibago ka kasi iba if you're gonna go from drive to neutral, you have to hold for 2 seconds, ganun pa siya. Then from reverse, hindi ka na yata babalik ng neutral, diretso park, you just press it, maglalak na siya. May marika parang gumaganon siya. So meron siyang yung electronic parking brake niya, maririnig mo naman siya. So sa loob, napakaganda, napakalinis. Tapos lahat ng setting ng kotse mo nandito sa iPad. So okay, go to home, andito siya lahat. You just click this. Lahat ng setting ng kotse, as in lahat. Ang nakakatuwa pa nito, yung side mirror nito may heater siya. So kunyari lately nga umuulan, naiinit yung heater. Yung mga wala sa normal natin na mga Toyota na kotse. Ito yung kakaiba. Tapos ventilated seat, ang ganda. So pag if you're driving, pawis yung likod mo, pwede mong i-on yung ventilated seat, lalamig yung upuan mo. For the first 2 rows lang, yung likod, hindi siya kasama. Sa interior niya, white and orange stitching rin siya. So, napakaganda. Pero syempre, medyo madumihin. Pero depende naman sa gamit mo. So, yung tablet niya, para siyang setting ng dashcam, lahat nandito. Audio, display, lahat ng gusto mong galawin, nandito siya. Nandito siya, kasi wala kang gagalawin. Tapos sobrang high-tech pa nito, hindi na-explain nila. You can drive the car parang Tesla. Meron siyang card, NFC card. Itatap mo lang, bubukas yung kotse, andar yung kotse. Andar yung kotse. Andar rin yung kotse. So you have the card. If ever naiwan mo yung susi, meron ka nung parang credit card sa wallet, mapapa-andar mo siya. So very convenient, diba? Just in case lang na maiwan mo yung susi. Or since keyless nga siya, naiwan mo sa isang bag mo, you can use the other one pa, meron ka pang card. Plus meron silang tinatawag na BYD app. So parang yung app, i-register nila for 10 days.
Parang pwede mo siyang i-operate yung kotse. Even if you're very far, you can unlock, start the car. If ever, kunyari, nasa office ka, tapos sa bahay mo, gagamitin ng driver, you can start the car remotely. So, parang okay, di ba? Then, ito, yung nagtatanong nito, battery. Ito yung battery niya, charge siya. So, kung nakikita nyo, 91 pa siya. 91 yung battery. Pina-full tank ko, around 2,800 pesos galing sa dealer. So, nagamit ko siya for 111 km, hindi pa siya nabawasan. So, totally, that means full time, tumatakbo is battery only. Pero, ang capacity nito is one full charge, 100 km. So, kaka-charge ko lang nito. So, charge ko siya, 100 km, tapos yan, nabawasan na ng 11 km kasi nagamit ko na siya. So, from the time na binili ko yung kotse, hindi pa nagagamit yung gas niya. So, nagamit ko siya for 111, naka-isang charge ako, yung gas niya hindi pa siya nagagalaw. So, ang tanong, gaano katagal mag-charge? Charging niya, hindi ko pa nasagad yan ng 0. Usually, pinakamababa kita 50 was 1.5 hours. So, most likely is one full charge, 3 hours mo siya i-charge sa 6 kilowatt na charging. So, sa interior niya, ganyan sa harap. So, napakaluwag, napakasarap. Soft yung material pag lagi ka nakaganito. May 2 cup holders. Ito yung wireless. Ito yung, basta sobrang high-tech siya. Kung sanay ka sa mga Toyota at sa mga ibang brand, pag sumakay ka dito, high-tech talaga siya. Tapos yan, naka-aircon ako. Ang gumagana na lang is electric. So, hindi gumagana yung gasoline. So, no emission siya if nag-aantay ka sa kotse. So, ito yon. Naka-aircon siya, malamig. Pag in-start mo, hindi agad siya lalamig. And explain nga nila is, dumadaan muna siya sa pinapalamig niya muna yung battery ng kotse. So, next. Sa likod, pakita ko sa inyo. So, sa likod, ganito rin siya. Yan, bago pa. Naka-whiting interior. Pagtsagaan nyo muna yung matting kasi wala pang matting doon kasama sa likod. So, this one, para siya naka-sport seats eh. Yung sport seats niya, para siyang yung AMG C63. So, napaka-sporty niya for this. Then, meron siyang aircon vent sa likod, dalawa. Malamig rin siya for the kids. Tapos, meron siyang charging port dito. So, okay siya yung likod. Di ko pa alam ano to. So, hindi ko pa na-discover. Meron siyang full sunroof. Tapos, voice command rin siya eh. So, hindi ko pa na-perfect yung voice command niya. Ito, na-open to. Sobrang laki. So, compare sa mga Ford Everest ko na ibang unit na may moonroof din. Ito, malaki talaga. As in, half ng kotse, na-open siya. Ang ganda ng lobo. So, ganito yung interior niya. So, soft leather siya. Ito lang, sasabi ko, pag may bata, delikado, puti. So, yan, dumihan na ng bata. It's okay. Yan yung ilaw niya. Ito yung interior niya. Napakaganda ng loob. So, napakaluwag, oh. See? Normal seating adjustment ko yun, ah. So, maluwag siya. Kasyang-kasya yung paa mo. Sa likod, ito yung likod niya. Then, electronic tailgate. Pakita ko rin. Sa likod, maluwag yung likod niya. Pero, ito sasabihin ko sa inyo, wala siyang spare tire. So, pag nakuha niyo yung unit, ano ba to? Yan. Meron ka lang air pump. Pero, syempre, kung malaplatan ka, patow mo na lang. So, wala siyang spare tire. I think dito kasi nakalagay yata yung battery eh. So, kaya wala siyang spare tire. Ito yung wall charger mo. Free yan sa kotse when you buy it. Pero yung installation daw nito is around 25 to 30,000. 25 to 35,000. Tapos ito yung emergency charger niya. So, 12 hours yata. So, naka-outlet. Pero parang kailangan 3-prong na outlet para ma-charge mo siya. Tapos meron din siyang tinatawag na extension wire. So, kunyari, nag-outing ka, pwede mo isaksak dito. Meron siyang extension. Magiging power bank yung buong kotse mo. So, technically, ito yung kotse niya. Sa ride, ito naman, yung driving the car, yung ride niya is same, comparable siya sa ride ng Camry na current generation. Yung current generation ngayon na Camry, yun yung ride niya. So, very comfortable siya, pero may konting stiffness. Siyempre, naka 19 inch siya, tsaka SUV to. Pero, the ride is actually not bad. So, hindi siya, as in, okay yung ride niya for an SUV. Kasi, comparing it to a RAV4, I also have the RAV4, mas maganda yung ride nito.
So mas maganda yung ride nito. Pero ang pinakamaganda nito, yung mga kids nakakatulog. Kasi napansin ko for the past 2 days nung ginagamit namin siya, yung mga bata nakakatulog, which is hindi siya normal. Tapos na-realize ko, I tried to sit at the back, somebody driving me the car. Na-realize ko, kaya pala nakatulog, sobrang tahimik ng kotse. Kasi wala nga siyang engine, wala siyang noise, nakakabingi nga actually yung katahimikan. So sobrang tahimik, yung mga bata nakakatulog. So okay pala talaga ang electric. So electric car, dual motor. So pag kinapos, meron ka pa ring engine na magsusupport. So for me, okay siya. Ride is okay. Super tahimik, hindi siya maingay. So yun yung magandang dito. Syempre yung tanong ng tao, worth it ba for 1.548? Yun ang question nyo, di ba? Ako, there's 2 conditions. Number 1, if this is your primary car, hindi ko nire-recommend to. So kung isa lang yung kotse mo, hindi ko nire-recommend kumuha ka ng ganito. Kasi I asked the dealer is pag may nabangga or what, wag naman sana. Pinakamabilis daw 2 months may piyesa na. Which is kung 2 months wala kang kotse, mahirap. So kung ito yung secondary car, yes, number 1, okay siya. Worth it for the value. Syempre, the question is durability. It comes with a 6-year warranty for the car, 8 years warranty for the battery. So yun na yun. Yun na muna hawakan mo right now. But syempre, ganyan naman talaga pag new players eh. Hindi mo talaga alam. Pero for me, nag-search muna ako nito sa Europe. Number 1, si BYD sa Europe eh. So I think okay naman siya. So okay naman siya. So for me, okay yung presyo niya, 1.548. Value, yung ride, I was expecting worse for the price point. Kasi syempre, for that price, parang hindi ka ako nag-expect. Pero na-exceed niya yung expectations ko. Maganda lang talaga dito. Maganda yung ride. Sobrang tahimik. Yung engine, yung gas, hindi ko pa na-try. Sa gabi, napakaganda. Okay siya for the value of the money. Pero primary car, hindi ko nare-recommend. Secondary car, pangalawang kotse mo, yes, I would recommend you this one. I think this is going to be a game changer. Charging port, yung tanong nyo, 100 kilometers, 1 full charge. So city driving siya. Meron kang charging outlet sa bahay, 25 to 35,000 yung installation fee. Pwede ka rin mag-charge sa mall, pero takes you 3 hours kung 0 to full. Depende. Medyo mahirap din kasi marami rin may mga electric car na high-end. So depende sa inyo. So ito yung personal review ko for this car. Ito hindi siya paid. Ito yung review ko. Worth it ba? Yes. Secondary car, not as primary car. Ride is comfortable, just like Camry. Tech feature, mapapawaw ka talaga. Then warranty, 6 years warranty for the car, 8 years for the battery. Ang life cycle daw ng battery is 4,000 charge, 4,000 times. So that means parang kung compute mo 10 years mo siya gagamitin, kaya may warranty siya ng 8. Then mas mura naman as you go further, habang tumatagal yung kotse, yung battery bumababa yung presyo. So malalaman natin yan next time. So check more for video para sa ganitong kotse. Thank you.